So, this audiovisual presentation is the continuation of our discussion about biodiversity. So, aside in health and medicine, isa pa po sa tatalakayin natin is itong food. So, sabi dito, food is a basic need for human survival. During the Stone Age, human relied only on hunting and foraging to get food. Sinasabi dito na ang food or pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. Nabanggit din dito na noong panahon ng Stone Age, ang mga tao ay umaasa lamang sa pangangaso at sa paghahanap ng pagkain. They depended on what the ecosystem could readily provide them. At noong mga panahong iyon, ang pamumuhay nila ay nakadepende lamang sa kalikasan. So, kailangan nilang malaman kung saan matatagpuan ang mga hayop at mga halaman na kanilang kinakain at kung paano nila makukuha ang mga ito ng ligtas. As the Earth's population grew, the demand of food increased. Crops that can be grown were discovered, the cultivated, and animals were domesticated. At dahil nga sa pagdami ng mga tao, hindi na magiging sapat ang mga sinaunang kasanayan, kagaya ng paghahabol o paghahanap ng pagkain mula sa environment. Kaya naman, nagsimula ang mga tao na maghanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang pagkain. Natuklasan nila na maaaring itanim at palakihin ang mga halaman tulad ng trigo, mais at iba pang gulay at prutas. At sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagsasaka ng mga ito, mas naging madali at mas malaki ang produksyon ng pagkain. Throughout the history, agriculture and cultivation evolved from picking desirable crops and breeding animals to maintaining stable supply of food to last for a long period of time, as preparation for the changing season and the possibility of natural disasters. Sinasabi lang rito na ang agriculture at pagsasaka ay tuloy-tuloy na nagkaroon ng development. Mula sa pagpili ng mga pananim at pagpaparami ng mga hayop, tungo sa pag-maintain ng matatag na supply ng pagkain na magtatagal ng mahabang panahon bilang paghahanda sa pagbabago ng panahon at posibleng sakuna. Ways to cultivate desired species of crops and animals suitable for consumption also evolved throughout time. The increasing demand for food as the world population grew also result in the development of more lands for agriculture. At sa paglipas ng mga panahon, umunlad din ang mga kaparaanan para sa pagpaparami ng mga uri ng halaman at hayop na angkop sa pagkain. Masasabing ang lumalaking pangangailangan sa pagkain dahil sa pagdami ng populasyon ng mundo ay nagresulta rin sa pagpapaunlad ng mas maraming lupain para sa agrikultura. Farmers and fishermen relies on healthy ecosystem for their livelihood. The benefits of biodiversity are necessary for the growth of many important crops. About 39 of the leading 57 global crops need birds and insects as pollinators. So ang mga magsasaka, saka yung mga mangingisda, ay umaasa sa malusog na ecosystem para sa kanilang kabuhayan. So ang mga benepisyo ng biodiversity ay mahalaga para sa paglago ng maraming mahalagang pananim. Halimbawa, kagaya ng nabanggit, so 39 out of 57 sa mga pangunahing pananim sa buong mundo ay nangangailangan ng mga ibon at insekto bilang mga pollinator. So ang mga ibon at insekto bilang pollinators ay mayroong malaking gampanin sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga agricultural ecosystems. So sila ay nagbibigay ng serbisyo ng pollination na nagpapabuti sa produksyon ng mga pananim tulad ng mga prutas, gulay at iba pang halaman. So ang kanilang existence ay nagpapabuti sa quality at dami ng mga ani na nagiging mapagkukuhanan ng kabuhayan ng mga magsasaka. Agrobiodiversity is the result of careful selection and innovative developments by farmers,
fishers, and herders throughout the years. So harvested crops, varieties, and non-harvested species in the environment that support ecosystems for food production fall under agrobiodiversity. Masasabing ang agrobiodiversity ay resulta ng mabusising pagpili at innovative developments ng mga magsasaka, mangingisda, at herders sa loob ng mga taon. Kasama na dito ang iba't ibang uri ng pananim na inaani at pati na rin yung mga hindi inaani ng mga species sa ating environment na sumusuporta sa ating ecosystem para sa produksyon ng pagkain. The third one is energy. So humans rely on energy provided by ecosystems to do the necessary activities in order to survive. In the Stone Age, heat energy from fire was used mainly for survival against harsh cold environments, for cooking, and for communication with nearby tribes in the form of smoke. So in 1000 BC, coal as a source of energy was used by people in northeastern China for heating and cooking. Sinasabi dito na ang mga tao ay umaasa sa energy na ibinibigay ng mga ecosystem upang magawa ang mga kinakailangan nilang gawin at upang mabuhay. Noong panahon ng Stone Age, ang energy na hatid ng apoy ang pangunahing ginagamit para sa paglaban sa malamig na environment, pagluluto, at komunikasyon sa mga kalapit na tribo sa pamamagitan ng tukso. It eventually became popular in other civilizations, such as the Romans and Northern Native Americans. In 400 BC, water energy or hydropower was used by the ancient Greeks and Romans, and the fire irrigation. In 347 AD, the earliest known oil wells were developed in China. At sa paglipas ng panahon, ang mga konsepto at mga energy resources ay naging popular na sa iba't ibang sibilisasyon. Halimbawa na dito, noong panahon ng mga Romans at mga native Northern America. Noong 400 BC, ang enerhiyang hatid ng tubig o kung tawagin ay hydropower ay ginagamit ng sinaunang Griego at Romans para sa patubig ng mga sakahan. Sa pamamagitan ng paggamit ng daloy ng tubig, nagkakaroon sila ng kakayanan na dalhin ang tubig mula sa mga ilog at iba pang mapagkukunan patungo sa mga sakahan na nagpapabuti sa pagtatanim at pag-aani ng mga pananim. At noong 347 AD, ang pinakakilalang mga oil wells ay naitatag sa China. Ang mga oil well na ito ay nagpapakita ng pinakaunang paggamit ng langis bilang isang energy resources. So sa pamamagitan ng pagkuha ng langis mula sa lupa, nagkaroon sila ng kakayanan na gamitin ito bilang energy para sa iba't ibang layunin tulad ng pagsasaka, pagpapainit at iba pa. In 500 to 900 AD, the Persians started to use wind power grain mills and water pumps. Sinasabi dito na nung mga panahong iyon, ang mga Persians ay gumagamit ng mga wind power grain mill and water pump. So ang mga wind power grain mill ay mga kagamitang ginagamit upang gilingin ang mga butil ng trigo at iba pang mga halaman. So sa pamamagitan ng paggamit ng energy mula sa hangin, nagkakaroon sila ng kakayanan na ma-process ang mga butil upang maging harina or bilang iba pang produkto. So ang paggamit ng wind energy para sa mga grain mill ay nagbigay ng mas malaking kapasidad sa paggiling ng mga butil na nagresulta sa mas mabilis at mas epektibong pagproseso ng mga ito. Then, pag-usapan naman natin ang water pump. So yung water pump naman, ito yung kagamitang ginagamit upang magpalabas o mag-pump
ng tubig. Sa pamamagitan ng paggamit ng energy mula sa tubig, nagkakaroon sila ng kakayanan na ilipat ang tubig mula sa isang lugar patungo sa iba. So, bale, ang water pump ay ginamit para sa iba't ibang layunin, tulad ng patubig sa mga sakahan, pagpapalakas ng supply ng tubig sa komunidad, at iba pa. Okay, so ang paggamit ng enerhiya mula sa tubig upang magpatakbo ng mga water pump ay nagbigay ng mas malawak na kakayanan sa mga Persians na pamahalaan ang supply ng tubig at iba pang mga pangangailangan sa kanilang mga lugar. By 1300s, windmills, taking the modern pinwheel shape, were developed in Western Europe. And in 1390, the Dutch built larger windmills for draining lakes and marshes in the Rhine River Delta. At noong 1300s, ang mga windmill ay nai-develop sa Western Europe. Pagkatapos, noong 1390 naman, ang mga Dutch ay nagtayo ng mas malalaking mga windmill para sa pag-drain ng mga lawa at sa delta ng ilog ng Rhine. Wind energy was also used to navigate through bodies of water. So during 1700s to 1800s, at the time of Industrial Revolution, biomass as a primary source of energy was replaced with coal. And the British discovered that by burning, coal is transformed into hot burning coke. So a fuel with high carbon content and few impurities. So una, sinabi dito na ang wind energy ay ginagamit upang makapag-navigate sa mga katubigan. Then yung pangalawa, nabanggit din na noong 1700s hanggang 1800s, ito ay ang panahon ng Industrial Revolution. Ang biomass bilang pangunahing resources ng energy ay pinalitan ng mga carbon. At ang mga British ay natuklasan na sa pamamagitan ng pagsusunog, ang carbon ay naitatransform sa mataas na carbon na coke. So isang gasolina na may mataas na carbon content at kaunting impurities. With this, the use of coal became widespread all over the world. At dahil nga dito, ang paggamit ng carbon or coal ay naging pangkalahatan na, okay, sa buong mundo. In 1820s, natural gas was used as a source of light, although the lack of pipeline infrastructure made its distribution challenging. At noong dekada ng 1920, ang natural gas ay ginamit bilang mapagkukuhan na ng liwanag. Kahit na ang kakulangan ng infrastruktura ng pipeline ay nagdudulot ng pagkakaroon ng challenges sa distribution nito. Sa panahon kasing iyon, ang natural gas ay natuklasan na maaaring gamitin bilang resources ng liwanag. Ito ay nagbigay ng isang alternatibong mapagkukunan ng energy maliban sa tradisyonal na paraan tulad ng kandila at langis. In 1830s, the electric generator was developed based on Michael Faraday's discovery of electromagnetism. So noong daw 1830, ang electric generator daw ay na-develop batay doon sa naging discovery ni Michael Faraday tungkol sa electromagnetism. In 1850s, commercial oil was drilled, which led to the distillation of kerosene from petroleum. At sa dekadang ito, dito naganap ang komersyal na pagkukuha ng langis na nagresulta sa pagdistill ng kerosene mula sa petrolyo. In 1860s, Augustin Mochut developed the first solar-powered system for industrial machinery. At nung dekada naman daw ng 1860, si Augustin Mochut ay nagbuo ng unang sistema na gumagamit ng energy mula sa araw para sa mga industrial na machinery. In 1892, geothermal energy was first used.
So noong taong ito, unang ginamit ang geothermal energy. So pag sinabi po nating geothermal energy, ito ay isang uri ng energy na nagmumula sa init ng lupa. So ito ay nagagamit upang mag-produce ng kuryente at kumalat ang init sa iba't ibang mga lugar. In 1942, the first nuclear fission reactor was designed and built. At sa taong ito, naidisenyo at binuo ang unang nuclear fission reactor. So ito ay isang aparato na ginagamit upang mag-produce ng energy sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga atom ng isang material tulad ng uranium and plutonium. In 19th century and 20th century, the utilization of coal energy shaped the industrialization of United States, United Kingdom, and other European countries. At sa mga panahong ito, ang paggamit ng energy galing sa mga coal ang siyang nag-design sa industrialization ng US, United Kingdom, at iba pang bansa sa Europa. So ang uling or coal ay isang uri ng fossil fuel na nagmumula sa mga natuyong halaman at puno na matagal nang namatay. Sa pamamagitan ng pagpapainit ng mga uling, maaari itong gamitin upang mag-produce ng init at enerhiya. From the development of the use of energy sources throughout history, it can be seen that there was no direct nor indirect exhaustion of biodiversity in the utilization of energy resources. So mula sa pag-unlad ng paggamit ng mga energy resources sa buong kasaysayan, makikita na walang direkta o indirect na pagkaubos ng biodiversity sa paggamit ng mga energy resources. However, as early as 1973, the effects on the environment and the risk of potential accidents when using energy alarmed many environmental organizations. Ngunit, simula pa noong 1973, ang epekto sa environment at ang panganib na posibleng aksidente sa paggamit ng energy ay siyang nagbigay ng pag-alala sa maraming environmental organizations. Noong panahon kasing iyon, nagkaroon ng malaking krisis sa supply ng langis o kilala bilang oil crisis. Ito ay nagresulta sa mataas na presyo ng langis at pagkakaroon ng limitadong supply sa iba't ibang bansa. So yung pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pag-aalala tungkol sa kakayanan ng mundo na magpatuloy sa paggamit ng fossil fuels na hindi renewable at ang epekto nito sa ating kapaligiran. In 1979, a nuclear reactor accidents at 3 Mile Island near Middletown, Pennsylvania happened. So noong taong ito, nangyari kasi ang aksidente sa isang nuclear reactor sa 3 Mile Island, malapit sa Middletown, Pennsylvania. And at the end of 1890, the biggest oil spill in the U.S. waters, the Exxon Valdez oil spill in Alaska, occurred. At noong patapos na ang taong 1980, nangyari ang pinakamalaking oil spill sa mga tubig ng United States, ang Exxon Valdez oil spill sa Alaska. So, ang oil spill na ito ay nangyari noong March 24, 1989, nang ang supertanker na Exxon Valdez ay nagbanggaan sa isang bato sa Prince William Sound sa Alaska. Ang aksidente ay nagresulta sa pagkabutas ng tangke ng langis ng supertanker na nagdulot ng pagkalat ng milyong-milyong litro ng langis sa karagatan. In the year 2000s, a number of catastrophic events transpired, like the coal ash spill in Tennessee, oil spill at Gulf of Mexico, and the Fukushima nuclear crisis in Japan. At noong taong year 2000 din, nangyari ang ilang malalaking kaganapan na nagdulot ng kalamidad,
tulad ng coal ash spill sa Tanese, oil spill sa Gulf of Mexico, at Fukushima nuclear crisis sa Japan. A study conducted by Jones, Fekar, and Kissiker reported the repercussions of society's demand for clean and abundant energy on biodiversity and human well-being. So, isang pag-aaral ang isinagawa ng tatlong personalidad na nabanggit. Sila ay nag-ulat ng mga epekto ng pangangailangan ng lipunan sa malinis at saganang energy, sa biodiversity at sa kabutihan ng tao. The demands of energy but, in turn, have loss, fragmentation, noise and light pollution, invasive species, and changes in carbon stock and water resources. So sinasabi dito, ang pangangailangan sa energy ay nagdudulot din ng mga issue tulad ng pagkawala, fragmentation, noise, at light pollution, invasive species, at pagbabago sa carbon stock at mga mapagkukunan ng tubig. So ang pagtatayo at operasyon ng mga energy generating facilities tulad ng mga power plant and wind farms ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga natural na habitat at pagkabahagi ng mga ecosystem. At ang mga ito ay dahil sa pagbabago ng lupa at pagkawala ng mga puno at halaman na ginagamit bilang lugar ng tirahan ng mga hayop. Next is the water storage and flood control. So the earliest recorded civilizations were situated near rivers or lakes, which made their livelihoods dependent on water. So sinasabi dito na ang pinakamatandang talaan ng mga sibilisasyon ay matatagpuan malapit sa mga ilog o lawa na nagiging batayan ng kanilang kabuhayan sa tubig. So ang malapit na lokasyon ng mga sinaunang sibilisasyon sa mga ilog o lawa ay nagdulot ng iba't ibang benepisyo para sa kanila. Dahil ang mga ilog at lawa ay nagbigay ng malapit na mapagkukunan ng tubig para sa inumin, pag-aani, at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ito rin ang nagbigay ng luntiang mga lugar para sa pagsasaka at pangingisda na nagbibigay ng pagkakataon sa mga sinaunang tao na mabuhay at magkaroon ng sapat na pagkain. With increasing demand for potable and drinkable water, along with discovery of groundwater 2,000 years ago, wells began to use in the Middle East. Water from rivers and lakes was also used for irrigation. Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa malinis at maiinom na tubig, kasabay ang pagkatuklas ng groundwater 2,000 years ago, nagsimulang gamitin ng mga balon sa Middle East. Ang tubig mula sa ilog at lawa ay ginamit din para sa irigasyon. To cope with the adverse effects of changing tides, floodways were utilized to prevent flooding in nearby communities that usually result in damaged crops. So upang malabanan ang masamang epekto ng pagbabago ng mga alon, ginamit ang mga floodway upang maiwasan ang pagbaha sa mga kalapit na pamayanan na karaniwang nagdudulot ng pinsala ng mga pananim. Ang mga floodway ay mga daanan o mga lugar na dinisenyo upang tanggapin ang mga sobrang tubig mula sa ilog o iba pang mapagkukunan ng tubig kapag nagkakaroon ng pagbaha. Ang mga ito ay naglalayong magbigay ng isang ligtas na daanan para sa pagdaloy ng tubig, na nagpapababa ng antas ng tubig at nagpapabawas ng panganib ng pagbaha sa mga nasa paligid ng komunidad. Aqueducts were invented and built by the Romans and the Greeks to maintain stable water supplies to communities that were far from bodies of water. So ang mga aqueduct ay naimbento at ipinatayo ng mga Romans and Greeks upang mapanatili ang stable na supply ng tubig sa mga komunidad na malayo sa mga katubigan. Then,
In the late 19th century, with the increasing demand of potable water and irrigation of crops, dams were built to maintain water supplies in community. At pagkatapos, noong late 19th century daw, kasabay ng patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa malinis na tubig at irigasyon ng mga pananim, napatayo ang mga dam upang mapanatili ang supply ng tubig sa mga komunidad. Biodiversity in forests plays an unquestionably crucial role in water resources. Forests provide natural filtration and storage system to provide fresh waters. So sinasabi dito na ang biodiversity daw sa mga kagubatan ay may napakahalagang papel sa mga mapagkukunan ng tubig. Ang mga kagubatan ay nagbibigay ng natural na sistema ng filtration at pag-iimbak upang magbigay ng sapat na supply ng tubig na malinis. The roots and leaves of trees create conditions that promote the infiltration of rainwater into the soil to fill up the aquifer system with groundwater, while percolation occurs allowing the movement of surface water into rivers and lakes. Ang mga ugat at dahon ng mga puno ay lumilikha ng mga kondisyon na nagpapahintulot sa pag-infiltrate ng mga aquifer system ng groundwater, habang ang percolation ay nangyayari na nagpapahintulot sa paggalaw ng tubig sa ibabaw patungo sa mga ilog at lawa. Forests also play a major role in the water cycle by affecting rates of transpiration and evaporation and water storage in watersheds. So sinasabi dito na ang mga kagubatan ay may napakahalagang papel sa cycle ng tubig. At ito ay sa dalawang pangunahing paraan. Una, transpiration. Ang mga puno at halaman sa kagubatan ay tumatanggap ng tubig mula sa lupa at nagpapalabas nito sa pamamagitan ng kanilang mga dahon. Ito ay nagdadala ng tubig pabalik sa atmosphere. Ang pangalawa ay tinatawag na evaporation. So ang mga kagubatan ay nagbibigay ng lilim at proteksyon na nagpapahintulot sa tubig na ma-evaporate mula sa lupa at mga katubigan. Ito naman ay nagpapabagal sa pagkawala ng tubig. There seems to be a synchrony between indigenous forests and biodiversity so that, in various ways, they contribute and regulate the quantity and quality of fresh waters. At sinasabing may pagkakatugma sa pagitan ng indigenous forests at biodiversity. Sa iba't ibang kaparaanan, sila ay nakakaambag at nakaka-regulate sa quantity at quality ng malinis na tubig. Flooding is most known for its adverse effect, but it also has some benefits. So karaniwan natin kilala ang mga pagbaha dahil sa mga negatibong epekto nito. Ngunit mayroon din itong mga ilang benepisyo. In the context of agriculture, flooding can help farmers for it distributes nutrients that particular patches of soil lack. This can make the soil healthier and more fertile for the cultivation of crops. At dahil sa konteksto ng pagsasaka, ang pagbaha ay maaaring makatulong sa mga magsasaka dahil ito ay nagdadala ng mga nutrient na kulang sa partikular na mga lugar ng lupa. Ito ay maaaring gawing mas malusog at mas mabungang lupa para sa pagtatanim ng mga pananim. Further, floods can also add nutrients to rivers and lakes, thus improving the ecosystem. So dagdag pa rito na ang mga pagbaha ay maaari ding magdagdag ng mga nutrient sa mga ilog at lawa, kaya nakakatulong sa pagpapabuti ng ating ecosystem. However, these benefits are not always achieved because most of the time, flooding causes long-term damages. At gayunpaman,
Ang mga benepisyong ito ay hindi palaging nakukuha dahil karaniwan ng mga pagbaha ay nagdudulot talaga ng mga pinsala at matagal ang nagiging epekto. It is also observed that recent floodings caused by typhoons have been extremely damaging, which may be one of the effects of climate change. At napapansin din na ang mga pagbaha na dulot ng mga malalakas na bagyo at typhoon ay nagiging mas malubha at nakakasira. Ito ay maaaring dahil sa epekto ng climate change na nagdudulot ng mas madalas at mas matinding mga bagyo at ulan. Ang mga pagbabagong ito sa klima ay nagdudulot ng mas malubhang pagbaha. Na nagdudulot ng napakalaking pinsala sa mga komunidad at sa ating ecosystem. In the Philippines, for instance, flooding causes extreme damage in both urban and rural areas. So sa Pilipinas daw, halimbawa, ang pagbaha ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa mga lugar na pang-urban at pang-rural. In urban areas, floods damage homes, roads, and other infrastructures because of the lack of proper drainage systems and waste management systems. So sinasabi dito, sa mga urban na lugar, ang mga pagbaha ay nagdudulot ng pinsala sa mga bahay, kalsada, at iba pang infrastruktura. Dahil ito sa kakulangan ng tamang sistema ng drainage at waste management. In rural areas, on the other hand, floods easily destroy crops and farmlands that may even be deadly, especially for low-lying areas near rivers and lakes. Samantala naman, sa mga rural areas, ang mga pagbaha ay madaling sirain ang mga pananim at mga lupang pang-agrikultura at maaaring maging delikado lalo na para sa mga lugar na mababa ang elevation na malapit sa ilog at lawa. Next is air and water treatment. So some of the gases considered as criteria pollutants like NOx or nitrogen oxides and O3 or ozone in moderate amounts contribute to healthy ecosystem and balance biodiversity. So, ang mga gas na nabanggit tulad ng nitrogen oxide at ozone ay karaniwang itinuturing ng mga pollutant o polusyon sa hangin. Ngunit sa moderate na antas, ang mga ito ay maaaring magbigay ng ilang benepisyo sa kapaligiran. However, due to excessive concentration of these gases, the capacity of the environment to clean itself and to be resilient is diminished. Gayunpaman, dahil sa sobrang concentration ng mga ganitong gas, ang kakayanan ng environment na linisin ang kanyang sarili at maging matibay ay nababawasan. Excessive nitrogen stimulates the growth of nitrogen-loving plant species but reduce the occurrence of plant species adapted to low nitrogen environment. So masasabing ang sobrang dami ng nitrogen ay nakakapagpasigla sa paglaki ng mga uri ng halaman na may gusto ang nitrogen. Ngunit nagbabawas sa pagkakaroon ng mga uri ng halaman na naka-adapt sa mga environment na may kaunting nitrogen. Nitrogen reduces the resilience of forests to other environmental stresses such as drought, frost, pest, and disease. Ang sobrang dami ng nitrogen ay nagbabawas sa kakayanan ng mga kagubatan na maging matibay laban sa iba pang stress sa kapaligiran tulad ng tagtuyot, lamig, peste, at mga sakit. The concentration limit of nitrate in drinking water is too high to protect natural ecosystems, particularly plant species. So, ang limitasyon sa concentration ng nitrate sa inuming tubig ay napakataas
para maprotektahan ang mga natural na ecosystem, lalo na sa mga uri ng mga halaman. Ang nitrate kasi ay isang uri ng nitrogen compound na madalas makita sa tubig, lalo na sa mga lugar na may masyadong maraming fertilizer o pollution. So, ang mga regulasyon sa quality ng tubig ay nagtatadhana ng mga maximum na concentration ng nitrate na maaaring matagpuan sa inuming tubig. Widespread exceed of nitrogen critical concentration would adversely affect the structure and function of ecosystem. So, sinasabi dito na ang malawakang pagtaas ng nitrogen critical concentration ay nagdudulot ng masamang epekto sa struktura at function ng mga ecosystem. Ang nitrogen critical concentration ay ang halaga ng nitrogen sa lupa na maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan ng mga halaman at hayop. Dahil kapag ang nitrogen sa lupa ay lumampas sa critical level, okay, maaaring magresulta ito sa sobrang paglago ng mga halaman, pagkawasak ng mga ecosystem, at pagkabawas ng biodiversity. The effects of excessive nitrogen in the environment may not be felt at once. It may take decades, but this will be definitely weaken the resilience of soil and plants. At ang epekto ng sobrang nitrogen sa ating environment ay hindi agad mararamdaman. Maaaring ito ay tumagal ng mga dekada bago ito maipakita. Ngunit tiyak na magpapahina ito sa kalidad ng lupa at mga halaman. From 1990 to 2006, there was an extensive vegetation damage around the world due to ozone. So, nabanggit dito na mula 1990 hanggang 2006, nagkaroon ng malawakang pinsala sa mga halaman sa buong mundo dahil sa ozone. Ozone can be good or bad, depending on where it is found in the Earth's upper atmospheres or at ground level. At sinasabi rin na ang ozone ay maaaring maging maganda o masama. Depende kung saan ito matatagpuan. Sa itaas ba ng atmosphere ng mundo o sa antas ng lupa. Ozone found at ground level is known as the bad ozone. It is created by chemical reaction between nitrogen oxide and volatile organic compounds under the presence of sunlight. So, ang ozone na matatagpuan sa ground level ay kilala bilang bad ozone. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng chemical reaction sa pagitan ng nitrogen oxide at volatile organic compounds sa ilalim ng presence ng sunlight. High levels of ground-level ozone promote early flowering, affecting the synchronization of pollinators and flowers. At ang mga matataas na antas ng ground-level ozone naman ay maaaring magdulot ng maagang paglaki ng mga bulaklak na nagdudulot ng epekto sa pagsasamangkapan ng mga pollinators at mga bulaklak. Ground-level ozone also damages the leaves of salad crops, consequently reducing their market value. So, ang ground-level ozone daw ay nagdudulot din ng mga pinsala sa mga dahon ng mga salad crops na nagresulta o nagresulta sa pagbaba ng kanilang value sa market. In a year 2000, ozone pollution reduced wet yield by 14% and the tomato yield by 9%, which created a domino effect in overall production and consumption of goods. So, sinasabi dito na noong year 2000, ang polusyon ng ozone ay nagresulta sa pagbaba ng ani ng trigo ng 14% at ng ani ng kamatis ng 9% na nagdulot ng domino effect sa kabuuang produksyon at pagkonsumo ng mga produkto.
Negative impacts on vegetation reduce the sink capacity for carbon dioxide and ozone, enhancing their atmospheric concentration and affecting the global water cycle. So yung mga negative effect sa mga halaman ay nagdudulot ng pagbaba ng capacity ng mga ito na mag-absorb ng carbon dioxide at ozone, na nagpapataas naman ng kanilang mga antas sa atmosphere at nag-aapekto sa global cycle ng tubig. The effects of global warming are harmful to the environment and its inhabitants. Soil stores air pollutants temporarily that affect water purification. At ang mga epekto ng global warming ay mapanganib sa environment at sa mga naninirahan dito. Ang mga lupa ay pansamantalang nagtataglay ng mga polusyon sa hangin na nagdudulot ng epekto sa paglilinis ng tubig. Stored pollutants have adverse effects on soil functioning, like microbes and invertebrates, and create problems when the retention capacity of soil is reached or disturbed. Ang mga polusyon na nakaimbak sa lupa ay may masamang epekto sa pag-andar ng lupa tulad ng mga nabanggit, microbes at mga invertebrates, at nagdudulot ng mga problema kapag ang kapasidad ng lupa na mag-retain ng mga polusyon ay natamo o naapektuhan. Worldwide efforts are being made to decrease nitrogen deposition to biosphere, to enhance plant species diversity and relative species richness in grasslands. Sa buong mundo, ang bawat bansa ay gumagawa ng paraan at pagsisikap upang bawasan ang pagkakalagak ng nitrogen sa biosphere, upang mapalakas ang diversity ng mga species ng halaman at ang relative species richness ng mga grassland. And for the last part of this audiovisual presentation, so it's all about protocols on biodiversity. So there is a need to enhance the implementation of regulations in worldwide protocols, such as Montreal Protocol and Kyoto Protocol. So sinasabi rito na mayroong pangailangan upang palakasin ang pagpapatupad ng mga regulasyon at mga worldwide protocols tulad ng mga nabanggit, Montreal Protocol and Kyoto Protocol. The Cartagena Protocol among 10 Pacific countries, namely Fiji, Kiribati, the Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Samoa, the Solomon Islands, and Tonga, aims to ensure the safe transport, handling, and the use of living modified organisms, or LMOs, resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on biodiversity. So, ang Cartagena Protocol sa pagitan ng 10 bansa sa Pacific na mga nabanggit, okay, ay naglalayong tiyakin ang ligtas na transportasyon, pangangasiwa, at paggamit ng mga LMOs or Living Modified Organisms na resulta ng modernong biotechnology na maaaring magkaroon ng mapanganib na epekto sa biodiversity. It was adopted in January 29, 2000 and was enforced in September 11, 2003. It is linked to the Convention on Biological Diversity, which helps to protect Pacific communities and biodiversity from the consequence of living modified organisms. So ito ay inaprubahan noong January 29, 2000 at ipinatupad naman noong September 11, 2003. Ito ay may kaugnayan sa Convention on Biological Diversity na tumutulong na protektahan ang mga community at biodiversity ng Pacific
mula sa mga epekto ng mga LMOs or living modified organisms. It requires having facilities in the place through proper legislative frameworks, laboratory facilities, technology, and technical capabilities to enable countries to detect, measure, and monitor LMOs that come into the country. So that's Secretariat of the Pacific Regional Environment Program 2016. Ito ay nag-aatas na magkaroon ng mga facility sa pamamagitan ng mga legislative frameworks, mga laboratory facilities, technology, at mga technical capabilities upang paganahin ang mga bansa na ma-detect, masukat, at subaybayan ang mga LMOs na pumapasok sa bansa. Locally, strict implementation of environmental laws among industries and communities alike must be ensured to prevent further damage of biodiversity from air pollution and water pollution. Sa lokal na antas, dapat tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkapaligiran sa mga industriya at komunidad upang maiwasan ang patuloy na pinsala sa biodiversity mula sa polusyon ng hangin at tubig. There should also be efforts to ensure that whatever treatment is employed, it should not promote mass pollution, transfer from one matrix of the environment to another. So, dapat din na may mga pagsisikap upang matiyak na anumang treatment ang gagamitin. Hindi ito dapat magtataguyod ng malawakang paglipat ng polusyon mula sa isang bahagi ng kapaligiran patungo pa sa ibang bahagi.